tumigil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kasi in mga previous years, billion-billion ang kinita nila, hindi sila malulugi. Second, panahon na po para tanggalin ng gobyerno ang VAT sa presyo ng langis, excise tax sa presyo ng produktong petrolyo, pagkain, kuryente, tubig at gamot. Para kahit papano merong impact sa mas maraming mga kababayan natin. Pag tinanggal po ang presyo, ang VAT sa presyo ng langis at saka excise tax, ang computation namin at computation dali ng mga transport group, bababa po ang presyo ng produktong petrolyo ng 13 pesos kada litro. So, madali maintindihan ng mga kababayan natin kung ang langis ang nagpapataas sa presyo ng mga bilihin, dapat yung langis din ang solusyonan para bumaba kahit papano or malesen yung impact ng giyera sa kasalukuyan o pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Pangalawa po, kailangan po talagang atupagin ng gobyerno yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Kasi hindi pwedeng ang sabihin nila hindi magtataas ng sahod kasi may giyera. Again, hindi dapat ipasa sa balikat ng manggagawa at mamamayan yung epekto ng giyera sa panahon ngayon. Yeah. Ang problema, hindi ho yata nagsasalita si Bongbong Marcos tungkol sa bagay na yan. So parang may naririnig-rinig kami na magkakaroon lang ng subsidy sa fuel, etc. and so on and so forth. So kaya po nananawagan tayo sa ating mga kababayan. Ayoko naman nawagan kay Bongbong Marcos kasi itong gobyerno ni Bongbong ay hindi ho ito nakikinig sa mga manggagawa at mamamayan. Ang kailangan kumilos ngayon ang mga apektadong manggagawa at mamamayang Pilipino na direkta araw-araw pumapasan ng napakabigat na impact ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil po doon sa nangyayaring giyera sa Middle East. Yes po, Sir Jerome, kasi nakakalungkot kasi yung panawagan ng gobyerno na magkaisa tayo, given talaga na pag nagtulong-tulong tayo, pero yung kailangan na talagang yung mga tao yung mag-a-adjust dito po sa mga kaguluhan po na ito, but yung measure na maipapatupad or gagawin ng ating pamahalan para matulungan ito pong ating mga kababayan na usually ganito na lang yung nangyayari na tayo ang mga tao yung nag-a-adjust sa mga kaganapan, though maganda rin naman talaga na tayo magtulong-tulong. Pero Sir Jerome, kayo ba, meron ba kayong mga nababalitaan na mga magandang naipapatupad ng ilan pong mga companies dito po sa pagtugon sa epekto po ng pagtaas po ng presyo po ng langis sa ating bansa? Like na pwede pong gayahin or maging best practice para tularan ng iba pa pong mga kumpanya dito po sa ating bansa? Well, so far, Bobo Justin, wala kaming ma-feel, wala pa kaming makaharap ng concretely na may para bang merong malasakit yung mga yung kumpanya sa manggagawa. Lahat sa karamihan namin ng mga union, lalo na yung mga nakaharap ngayon sa collective bargaining agreement, binabarat yung sahod, ginagamit yung usapin ng giyera sa mundo. Sabi nga namin so yung gobyerno nga pinapapasa namin, pati kayo babaratin nyo pa yung sahod. Ang point dito, Bobo Justin, kumita naman sila ng mga previous years. Alam nyo, yung mga oil company, kumita yan ng billion-billion dolyar sa mga nakaraang taon. Ilang araw pa lang, bigla na lang sila nagtaas. Ang mga manggagawa, sa araw-araw na trabaho niya, ubos lahat yan, kulang pa nga Kaya yung isang araw na biglang pagtaas, dagdag ulit yan na pahirap. At marami na naman magugutom. Marami na naman ang konkretong impact niyan. Yung mga anak natin na nag-aaral, for sure mababawasan yung kung nagbabaon yan for example ng 100 pesos, baka sabihin ng nanay, na lang 80 pesos na lang anak kasi sobrang bigat, idagdag na lang natin. So, ganun yung impact nitong nangyayari ngayon. Kaya balik dun sa tanong mo, wala kaming nakikita na may malasakit yung mga kumpanya. Much more, ginagamit din nila itong pandaigdigang crisis para mas baratin yung sahod, benepisyo, at minsan nga nananakot pa na kung magigiit kami nung aming makatwirang sahod, baka sinasabi pa na baka magsara, magbawas ng trabaho. So nakakalungkot kasi yung gobyerno, yung mga kumpanya na matagal natin pinaglilingkuran ay ayaw pumasan ng impact ng krisis. Gusto lang talaga buong-buong ipasa sa taong bayan. Well, magkasabwat naman sila ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang mga kumpanya.